ka-friend! Kamusta sa na dyan, mga sisikoy, mga brother, mga uncle, at mga ante, mga lodi, mga kuya, mga ate, pate, 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 aha, 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 aha. Alam nyo ba, may nagluluto sa kusina. Tignan natin kung sino. Okay, this goes to the area. Hammer is flying away. Coconut. I'm going to exit now because PD1 is going to eat her tea. I hope she like it. So no man. Meron daw akong hapunan, naliluto. Can't wait. Dito si Ricardo's. Pagsuswerteng ka nga naman, no? Nauwi ka na, may nagluto na. Sarap? Kain tayo. Inggayin ko muna to, ha? Magandang gabi sa inyong lahat. Ngayon ay tunghayan natin ang liham kasaysayan sa Dear Ate PBY. Okay. Dear Ate PBY, gusto kong umpisa ng aking kwento noong mga panahong naghahanap ako ng trabaho sa Maynila dahil huminto ako ng aking kolehiyo pansamantala. Nabuyoy pa. Dahil ako ay naghahanap muna ng trabaho, so kailangan ay yung malapit sa aking trabaho ang aking titirhan. So ako'y naghanap-hanap ng boarding house. At doon nga ay nakilala ko ang lalaking ito na nakatira din doon. So, naging magkaibigan kami sa una dahil yun pala may crush pala siya sa akin. Nakada uwi ko ay lagi niyang binabati o ng mga kasamahan niya ng magandang gabi, dumating ka na pala. Ako naman ay namingiti lamang at diretso na rin sa aming lugar. Dahil bukod doon, may pang babae, may pang lalaki na kung mga kwarto. So, doon nga ay nagkakilala kami at siya din nagbubukas ng pinto sa tuwing ako'y darating. Maging kanyang mga kasamahan at nagsimula silang magtuksuhan. Yung pala ay meron palang pagkagusto ata ang lalaking ito. Nung una hindi ko naman to pinapansin, ngiti-ngiti lang ako kasi syempre hindi ko siya kilala at isa siyang seaman na nag-a-apply pa lamang din ng trabaho. So, ganun ang buhay ko lang. Trabaho, umuwi ng bahay, then pahinga, at sa day off ko naman ay lagi kong kasama yung aking kaibigan na nakilala ko din sa boarding house na parang ko na rin naging ina-inahan, si Tita Nana. Lumipas ang panahon, naging magiliw siya sa akin at ayun nga ay nagsimula na siyang magparamdam ng kanyang balak. At ayun nga, simula niya akong ihatid sundo sa trabaho at okay lang ang lahat, chill lang. So, umabot din iyon ng halos kulang-kulang 1 taon bago ko talaga rin-naramdaman na maharahil ay totoo siya. Pero hindi na ako masyadong katiwala dahil siyempre seaman siya.
At patuloy kami na okay lamang, ligawan-ligawan niya ako at itsundo. Mga panahon pa nga na kahit day off ko ay binibigay sa akin aking mga kasamahan, lalo na pag-araw ng mga puso. So, sa mga pagkakataong iyon, siguro na-develop na rin ako. At yun na nga, hindi ko namin sinasadya din na nakabuo kami ng isang relasyon at isang buhay. Oops! At iyon nga, Ate PBY. Patuloy pa rin ako nagtatrabaho kahit na alam kong merong tumitibok-tibok na sa aking tiyan. Marami akong takot, lalo na sa pamilya ko, dahil hindi ako handa. At ganoon din siya, inaasahan din siya na makasakay na rin ng barko. Pero iba pala ang nasakyan. Agoy. Okay. Yun na nga. So, sinabi niya naman na hindi niya ako pababayaan dahil mahal niya naman ako. Ako naman ay puno ng takot na ipaalam sa aking pamilya ang aking totoong lagay. So, lumipas ang panahon, kailangan ko na talaga sigurong huminto ng trabaho at kailangan ko ng pamilya. Buti na lamang at meron kaming malayong kaibigan na parang kamag-anak na rin at tinuluyan namin. Pero nung bago pa yon sa boarding house ay merong liham na dumating para sa kanya. At ang laman ng liham na yon ay yumanig sa aking buhay na halos gusto ko na talagang muntikan ng magpakamatay o magpasagasa sa daan. Ang sulat na iyon ay tungkol sa isa ring babae sa probinsya. Bago yan pala ay inaya niya ako sa isang park at nagtataka kung bakit. At doon niya nga sinabi ang tungkol sa liham na ang babaeng iyon ay pareho kami ng lagay. Ganon? Ako ay nayanig. Na ibig sabihin pala noon, ako ay kayang kasintahan sa Maynila. At meron din siyang kasintahan sa probinsya. Hindi ako makapaniwala. Umiyak ako ng umiyak at hindi ko matanggap. At gusto ko na talagang kitilin ang aking buhay. Pero sinabi niya na pananagutan niya ako at handa niyang gawin ang lahat. So, nung mga panahon yon ay naniwala ako. Inalis ko sa isip ko ang tungkol sa babaeng iyon. Tumira kami doon sa aming kaibigan. At lihim pa rin ang lahat sa aking mga magulang at sa kanya ring magulang. Doon kami tumira sa aming kaibigan. At nakapagpasya rin na magpakasal. Noong mga panahong iyon ay dahil ako naman ay meron at siya naman wala pa rin naman siyang trabaho ay pinlano namin na magpakasal sa Huwes. At walang nakakaalam nito, hindi isa lamang na kaibigan. At yung kaibigan na mag-asawang tinitira namin. Noong nandoon na ako sa munisipyo at handa na nga kami, ay aksidente kong nakita ang aking pinsan. At alam ng pinsan ko na galing kami sa opisina ni Mayor. At doon na nalaman ng buo kong mga kamag-anak na ako ay nagpakasal. Ang lalo na nang nalaman ng aking mga magulang ay
itutuloy natin ang ating kwento sa susunod. Maraming salamat po at magandang gabi. So, ayun na nga ang kwento. Mega love shout out sa inyo mga nakinig. Thank you for watching. Please do like, comment, and subscribe. Thank you so much. Mega love shout out po sa inyo lahat. At kayong mga seaman, umayos kayo dyan ha. Huwag kayong pasaway. Kung hindi, bobo. At video 1. Tandaan nyo yan. Thank you and see you soon. Bye. Stay blessed, stay healthy. Bye. Thank you. Please subscribe. Bye.